Isasama ko kayo dito sa pangalawang araw namin dito sa probinsya. At nako, sinasabi ko sa inyo, napakasarap ng aming tanghalian dito. Hindi naman halata, di ba? Hi mga ante, welcome back sa panibagong araw with me. And yes mga ante, nasa Tarlac na naman kami. Baka marami kaming pang diesel. Char lang, kayo naman. Anyway, sa previous vlog ko nga ay hinatid namin yung kaibigan dito ni Papa. So ngayon naman ay dumaan muna kami dito sa palengke bago kami pumunta doon sa bahay nila tita sa may bukid. So ayun na nga po, namili lang ng kaunti para sa tanghalian at hapunan. Mahirap na kasing bumalik pag gabi na kasi yung bahay nila tita medyo nasa looban siya. Kung makikita nyo nga, ayan at namimili ako ng lettuce dito sa may side. Nako, hindi ko naman nabili lahat yan at gawa ng napakamahal ng gulay. Akalain mong hindi pa namin napuno yung sa bahay kubo, nakalimandaan na kami. Para ka na rin bumili ng karne. Dito nga ay makikita nyo yung daan papunta sa bahay nila tita. Hindi nga rin naari dito ang kotse gawa ng matatadtad talaga siya ng gasgas. Tignan nyo naman kasi yung daanan nila dito. O diba sabi ko sa inyo, buti nga at hindi maulan ito at trick na trick yung araw. Dahil sobrang putik dito, ewan ko na lang talaga pagka kami inulan pa. Maya-maya nga lang din at nakarating na nga kami. Sobrang ganda dito kasi sobrang tahimik. Sobrang nakaka-relax pati kasi puro puno tapos yung likuran ng bahay bukid. Excited pa naman ako mag-pictorial sa bukid. Hindi naman ako nakapag-picture gawa ng tinaniman na daw ng palay. Anyway, nung may baba na nga yung mga gamit, nandito na nga muna kami sa may kubo para magpahinga. Tignan nyo naman yung pisngi ni Ashi ko, pink na pink. Feel nga din niya yung paglalakad niya dito. Medyo na-amaze nga siguro siya kasi iba na naman yung lugar na nakita niya. Huling punta nga pala kasi dito ni Ashi ko, hindi pa siya naglalakad. Kaya ngayon, medyo na-e-enjoy niya na. Tignan nyo at meron pa silang fish pan dito. Parang ang bangin yan, ewan ko ba, sa sobrang lalim. So, ayun na nga po, eto nga pala yung kanilang bahay dito na papalibutan ng mga puno. Fast forward nga, ay nagpahinga lang kami tapos nag-ayos na kami ng konti para naman mag-prepare ng aming kakainin na tanghalian. Eto nga, nagpapabaga na yung tita ko, mag-iihaw kasi kami. Tapos tignan nyo naman tong si Kadjon. Sarap ng buhay niya, 'di ba? Ito pala yung kabilang side ng bahay nila. Nandito naman sa kabila yung kanilang lutuan, tapos hugasan ng pinggan. Alam nyo naman, madalas pagka nasa probinsya, ang kanilang mga lutuan ay nasa labas ng bahay. Ito nga si Kadjon at nagpapahinga na dito sa ilalim ng puno. Sarap ng pwesto niya, 'di ba? Nanghingi pa nga siya sa akin ng unan diyan at dinala ko sa kanya si SpongeBob. Ngayon na nga lang din siya makakapagpahinga kasi ang aga naming umalis tapos siya pala yung nag-drive hanggang dito. Pagtapos ko nga maglakad-lakad, pagbalik ko dito sa tita ko sa wakas at nag-aapoy na yung kanyang uling. Hindi ko na nga na video yung pagluluto ng inihaw na bangus at tiempo. Pero nung malapit na nga matapos yung mga iniihaw, bigla naman bumuhos ang malakas na ulan. Maputik pa naman dito at puro lupa. Buti na nga lang at may bubong na dito sa may side. Nung huling punta kasi namin, wala pa to. Buti ngayon at meron na para kahit umulan, nakakakain pa rin kami dito. Eto na nga pala ang aming pananghalian. Inihaw na liempo, sinabawang gulay na may sahog na bangus na prito. Hindi ko alam kung anong tawag sa lutong. Tapos, nag-slice din pala kami ng pipino, pampawala ng umay. Yan pala yung lettuce na binili ko para siya dun sa maliempo. Para kunwari samgyup na, 'di ba? Kain po tayo. Di naman halatang enjoy na enjoy ang tita.